Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 197 at 198 sa manhwa series ng Solomax Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Ipinakita sa atin ang mainit na sagupaan sa pagitan ng puwersa ng Murim Alliance at Heavenly Demon Divine Sect. Eto ngang si Soyomyong ay pilit na pinapalakas ang kalooban ng lahat ng kanyang mga kasamahan habang patuloy lamang sa pangunguna etong 5 espiritu kabilang na etong si T-Bone na nagsasaya pa nga sa lahat ng mga nangyayari. Aminado nga etong si Baiksa na kung hindi dahil sa mga alagad nitong si Jinyuk ay kanina patuluyang natalo ang kanilang buong puwersa. Ngunit nangangamba nga siya kung hanggang kailan sila magagawang tumindig laban sa napakaraming bilang ng mga Kangxi. Kasabay nito ay ang laban ding nagaganap sa pagitan ng Azure Dragon at ni Goguma, habang sa ibaba naman nito ay ang labanan ni Jinyuk at Samadja. Literal na mararahas at may intensyon na tapusin ang buhay ng bawat pag-ataking pinapakawalan nitong dalawa laban sa isa't isa, hanggang sa nasambit nga nitong Left Guardian na hindi na uubra sa kaniya ang kanyang mga taktika sapagkat nakabisado na niya ito. Hindi man daw niya alam kung papaano nagawa nitong binatang dalhin sa kanilang lokasyon ang isang ancient species, subalit hindi niya malilinlang ang kanyang mga mata kahit tila nakapikit pa nga na kapag nawalan na ng bisa ang returner's bracelet ay tiyak na ang katapusan niya. Gayunpaman ay naguguluhan nga siya sapagkat kanina lamang ang inatasan niya etong mga sinamon niyang maliliit na dragon upang paslangin etong grupo ng tumatakas na Heavenly Demon. Ngunit bakit nga raw nananatili pa rin siyang kalmado? Napangiti nga lamang etong si Jinyuk sa kanyang naging katanungan at marahang sinagot na buhat ng wala nga raw siyang dapat ipag-alala. Kasalukuyang naabutan na nga ng mga ito ang mga kasamahan ni Jinyuk ng maliliit na dragon na agarang ipinagbigay alam ni Seyang para dito kay Chun Yusong. Doy inihagis nga nitong stalker ng ating bida etong kanyang guro sa Heavenly Demon buhat ng kaniyang napagpasyang harapin ang mga nasabing nilalang. Inactivate nga niya ang Chuhun Sword at ang skill nitong Mind Blade na lumikha ng napakaraming espada at ang lahat ng ito ay ginamit niya sa pag-atake kontra sa mga dragon. At napahanga etong Heavenly Demon sa kausayan ng disipulo mayroon etong si Seyang. Dagdag pa nga ng kanyang guro na matalas man at mainitin ang ulo nitong si Chun Yusong ay palagi naman itong nandyan upang siya ay protektahan. Muli lamang doon ay hindi makapaniwala si Samadja sapagkat naabot ng araw ng isang tagalabas ng tore ang tinatawag na Transcendent Realm na ayon pa nga kay Jinyuk ay masyado pa nga raw maaga upang itong Left Guardian ay mabigla dahil hindi pa doon nagtatapos ang kanyang mga inihandang sorpresa. Inilipat muli ang eksena sa labanang nagaganap sa pagitan ng Murim Alliance at ng mga Kangxi at napuna ng isa sa mga ito ang isang bandila mula sa ibabaw ng bundok kasabay ng pagpapakita ng panibagong puwersa na nagmula pala sa Empire na pinangungunahan nitong si Archbishop Savannah. Malakas nga niyang isinigaw na kanilang pupuksain ang kadilimang bumabalot sa buong kalupaan gamit ang Divine Light. Kasabay ng sabay-sabay na paglunsod ng mga pag-atake ng mga ito sakay ng mga kabayo. Eto nga mga Grand Sword Master na sina Abraham at Mackenzie ay kabilang sa mga ito at ang kinang ng liwanag na tumatama sa kanyang ulong bahagi ay literal na sumilaw sa paningin nitong dalawang magkalabang panig habang ang lahat ng mga sundalo ng imperyo ay sumali na rin sa digmaan laban sa puwersa ng bagong Heavenly Demon Divine Sect. Eto namang si T-Bone ay mas minabuting humiga na lamang sa lapag at ipinahayag ang kanyang di kagustuhan na masilayan ang Holy Power. Gulat na gulat nga sa mga nangyayari etong sina Baiksa at labis na hindi makapaniwalang masisilayan din doon etong Saintess na si Teresa. Ang liwanag nga na dulot ng panibagong karagdagang puwersa kontra sa Heavenly Demon Divine Sect ay umabot na rin maging sa kinaroroonan nitong sinasama dya. At lubos na hindi nito inaasahang maging ang kalabang puwersa ng Murim ay tutulong sa mga ito. Literal nga daw na metikuloso magplano etong ating pangunahing tauhan, subalit magkaganoon man, ang lahat ng kanyang mga paghahanda ay magiging walang silbi laban sa kanya. Hinawakan nga niya ang White Flame Dragon Orb at kanya itong ipinasok sa kanyang katawan na lumikha na nakakasilaw na liwanag dito sa harapan nitong si Jinyuk. Pagkatapos noon ay makikita nga nating nag-iba na ang kaanyuan nitong si Samadja na tinataglay ang dragon form habang binigyang diin na siya mismo ang tatapos sa lahat ng paghahandang isinagawa nitong ating pangunahing tauhan. Ginamit na nga niya ang kanyang sandata at mabilis na nagpakawala ng kanyang pag-atake patungo sa direksyon nitong binata na tinatawag na Sky Dragon Strike. Gayun din, literal na napakalakas nga nito
at maging ang kabundukang tinamaan ay madali lamang nawasak. Sa mga oras ding iyon ay ipinakita etong si Alice na naghahanda ng isang kakaibang spell mula sa kalupaan at nagnanais na madaliin na ito bilang parte sa planong nais mangyari nitong si Jin-Yuk. Pagkahawi nga ng makapal na usok na nagmula sa pag-atake ni Samaja ay masisilayang nabigla ito sapagkat nagbanta nga itong binata na gumawa nga raw ng isang napakalaking pagkakamali etong Left Guardian. Buwat sa napagpasya nitong gamitin ang Dragon Transformation sa kanyang harapan habang hawak-hawak ang Dragon Sword Balmung. Ipinakita din sa atin ang mga panahon noong etong si Goguma ay madalas na binabangungot mula sa pagkatalong natamo mula sa limaw na yaksha. Labis nga niya itong dinamdam at literal na nakakadama ng takot habang ang kanyang palagiang di maayos na pamamahinga ay kinababahala naman nitong 5 pang espiritu niyang kasamahan. Samantalang sa kasalukuyan ay masisilayang dinodomina niya ang laban kontra sa Azure Dragon na ikinatuwa namang makita ni Jin-Yuk dahil dapat nga raw mapagtanto nitong si Goguma kung gaano siya tunay na kalakas. Pagkatapos noon ay pinagpatuloy na nga ni Samaja ang kanilang duelo habang etong ang Left Guardian ay nagtataka sapagkat sadyang nakakalamang ng araw itong ancient species sa laban. Subalit bakit hindi pa rin ito tuluyang tinatapos ang Azure Dragon? Gayon din, ginamit ng araw niya ang Dragonification na kanyang pinakaalas na sandata at nagpakawala ng mga napakalakas na mga pag-atake. Kaya't bakit hindi nga raw ito tumatama at gumagana kontra dito sa ating pangunahing tauhan na patuloy pa ring nakatayo matapos ang lahat ng mga iyon. Natatawa nga siya buwat ng malamang nga daw ay iniisip nitong si Samaja na kapag ginamit niya ang Dragon Orb, ang lahat ng mga problema ay makokontrol at masusolusyonan. Hindi nga raw niya masisisi ang naturang individual kung ganon ang kanyang kaisipan buwat na maging siya ay ganon din ang kaisipan noong una. Ngunit sa larong Tower of Trials nga daw, ang umasa lamang sa kapangyarihan ay mayroong limitasyon at hangganan, kasabay na pag-activate niya ng Ancient Rune Inscription. Gulat na gulat nga etong si Samaja noong kuminang ang hawak-hawak niyang espada at nasilayan ang mga kakaibang simbolong nakaukit dito. Kasabay noon ay bigla nga siyang nahirapang kumilos at para bang bumigat ang kanyang buong katawan. Hindi nga niya maunawaan ang mga nangyayari hanggang sa kanyang napagtanto na nagawa itong ilagay ng binata mula sa mga bala ng baril na ang pinakalayunin pala ay ang malagyan ng inscription ang kanyang pagmamay-aring espada. Pagsasaad pa nga ng binata na dahil papatapos na ang oras ay kanyang ilalahad na di umano dito sa traidor na Left Guardian ang isang mahalagang bagay. Ayon pa sa kanya, ng mundong tinitirhan ni Samaja ay hindi ang klase ng mundong magagawang sakupin gamit ang lakas at kapangyarihan. At upang maakyat nga raw ang mas mataas na palapag nito, ang pinakamahalaga di umano ay ang pagkakalatag ng isang metikulosong plano at tiwala sa sarili mula sa hindi mabilang na mga paulit-ulit na kabiguan at pagsubok ng naturang laro. Kasabay ng pagkakawala ng epekto ng Returner's Bracelet para dito sa ancient species na si Goguma. Samantalang ang paghahandang isinasagawa naman ni Alice ay nakumpleto na at napapaisip kung ano nga ba ang halaga ng spell na pinalikha nito para sa kanya. Tuluyang na-activate na nga ito at isa palang 10-star barrier na tinatawag na Divine Beast Trap na agad nagpawalang bisa sa mind control na inilagay ni Samaja para sa Azure Dragon. Hindi nga inaasahan ito ng Left Guardian na matapos lamang ang time limit para sa ancient species ay plano pala nitong ibalik sa wisyo ang Divine Dragon. Pagsasaad pa nga ni Jin-Yuk na ang lahat ng nangyayari sa kasalukuyan ay bunga ng kanyang masusing paghahanda at kaalaman sa laro. At higit nga raw sa lahat kaya ito nangyari sa kanya ay dahil ginulo nito ang isang individual na dapat hindi sana niya ginawa. At ang kanyang tinutukoy nga ay walang iba kundi ang kanyang guro. Galit na galit naman etong si Samaja sa mga bagay na hindi niya maunawaan mula sa payag ng binata. Habang naghahanda na nga itong pakawalan ang kanyang napakalakas na pag-atake patungo sa kinaroroonan nitong traidor na Left Guardian. Ayon pa nga sa ating pangunahing tauhan na magmula nung unang tagpo nila sa loob ng naturang laro maging sa mga panong isinasagawa niya ang paglalakbay sa palapag nito ay tanging ang Dark Emperor lamang ang siyang tunay na gumabay sa kanya. Kaya't kahit nga raw sa laro lamang ito namatay, ay kanya itong ikinalungkot ng lubos, ngunit sa pagkakataong ito, kahit ano pa ang mangyari, ay hindi niya hahayaang maulit muli ang ganong senaryo ng laro at hindi makakapayag na mamatay itong kanyang pinapahalagang guro, kasabay ng pagkaka-activate ng spell attribute ng Balmung Sword na siyang naging rason ng dagliang pagkakasawi nitong si Samaja. Sa paglisan nga nito ay kasama niya naglaho na ang kanyang mga alagad na dragon. Habang masaya nga itong binata
dahil matagumpay nga rin niya nakuha ang Dragon Orb sa tulong ng kanyang espada. Inilapit nga niya ito sa direksyon ng Azure Dragon na mabilis kang nanumbalik ang tinataglay na lakas. Naunawaan nga nitong Divine Dragon na ang individual na nasa kanyang harapan ang siyang tumulong sa kanya na makawala sa inilagay na kontrol ni Samadja at labis niya itong pinapasalamatan. Dagdag pa nga nitong dragon na nakadarama nga siya ng enerhiyang dulot ng matinding kaguluhan mula sa kapaligiran. At kung hindi nga raw ito kaagad masusolusyonan, ay tiyak na masisira ang balanse mayroon ang tore. Ngunit bago pa man daw siya kumilos ng tuluyan, ay nais muna niyang ibalik ang kabutihang ginawa nitong binata para sa kanya sa pamamagitan ng pagkakaloob dito ng isang kahilingan. Napangiti naman etong binata at isinaad kung pwede daw ba ang kahit ano pa niyang naisin, na seryosong sinagot naman itong dragon ng oo. Kaya tuwag na nga raw mahihiya pa etong si Jinyuk, ngunit tila ba nababahala naman siya nung mapuna ang kakaibang ngiti na ipinapakita sa kanya nitong ating pangunahing tauhan. Maya-maya ay dumating na rin sa naturang lokasyon etong si Alice na nagrereklamo sa kanyang mga pinapagawa hanggang sa nabigla nga siya at pinagmasdan ang isang mumunting nilalang sa harapan ng binata na nagtataglay sa kasalukuyan ng Brand of Tribulation, kasabay ng pagsasaad niya sa babaeng vampira na siya ang bagong miyembro ng Veterans Company na tinatawag na Soft Black Crane, at ang nilalangang ito ay walang iba kundi ang naguguluhang Divine Dragon, mga master. At dahil naabot na nga po natin, mga master, ang pinaka-latest na bahagi ng manhwa series, ay pansamantala at bagya po muna tayong maghihintay sa mga susunod na update nito bago muling makapag-upload ng mga video. Gayun din, humihiling nga po ang inyong lingkod na patuloy ninyo akong samahan para sa muli kong pagsisimula ng panibagong manga at manhwa series na Gacha-Kucha at Killer Peter. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsuporta sa aking mumunting channel. Hanggang sa muli po, mga master.